God is good. And all the time, God is good. O mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti sa bawat panahon, sa bawat isa sa atin. Welcome sa ating Tagalog. This is Tagalog version sa pagbabahagi salita ng Diyos na saan man kayo, kapwa ko Pilipino. Ito ang ating Tagalog version. Matagal-tagal na hindi ako nagagawa ng Tagalog version sa ating mga sermon. So, ngayon ay ibabahagi ko ang napakahalagang paghatid salita ng Diyos, no? Salita ng Panginoon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa kaligtasan. Ang ating topic ko ngayon ay nagsasabi, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay biyaya ng Diyos. Kaligtasan sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, biyaya ng Diyos. Bakit ba ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos? Bakit ito hindi gawa? Bago tayo magpatuloy, manalangin tayo. Dakila naming Ama, dakila naming Diyos, tagapagligtas, tulungan niyo kami sa aming pagbabahagi, pagsalaysay ng iyong katotohanan, Panginoon, upang matanggap namin ang biyaya ng iyong kaligtasan. Patawad sa aming mga pagkakasala, pagkukulang, sino mang makarinig nito, saan man silang panig ng mundo, kapwa ko Pilipino. Ikaw na po, Panginoon, ang humipo sa kanilang puso. Ikaw na po, Panginoon, ang magligtas sa kanila. Ikaw na po, Panginoon, ang iyong biyaya at yung banal na Espiritu makipag-usap sa amin. Hindi sana ako makita, Panginoon, hindi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Ikaw lamang, O Diyos, magitan ng banal na Espiritu ang aking dalangin. Amen. Mga mahal kong kaibigan, mga kapatid, ang aral natin ay makikita sa sulat ni Apostol Pablo sa Episo. Kung mayroon kayong mga Biblia, sana kunin ninyo ang inyong Biblia upang tayo ay sama-samang mag-aral sa salita ng Diyos. Ito ay makikita natin sa Episo chapter 2 verses 8 hanggang 10. Basahin natin ito. Dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang makapagmalaki, sapagkat kayo ay kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa man upang ating ipamuhay. Ang salita ng Diyos na ating nabasa. Mga kaibigan, mga kapatid, bakit ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating mabuting gawa? Ibig sabihin ba na pag sinabi natin na ito'y biyaya ng Diyos, grasya ng Diyos, wala ding kahalagahan ang gawa, ang mabuting gawa? Mga kaibigan, una, bakit kaligtasan ay biyaya o grasya ng Diyos na binigay sa atin? Dahil ang kaligtasan ay tapos na nagawa ni Kristo Jesus doon sa cross. Ito'y tapos nagawa ng ating Panginoong Hesus, ang pagliligtas natin, ang pagliligtas ni Kristo sa atin doon sa cross, sa kanyang kamatayan. Yan yung pinakaunang dahilan. Dahil kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa,
talo tayo sa mga mayayaman. Pamamagitan ng mabuting gawa, wala naman tayong maraming pira na ibigay doon sa charity, yung mga abuloy. Talo tayo sa mga mayayaman, mga kaibigan, mga kapatid. Wala tayong pambili, wala tayong pambayad. At yan yung pinakaunang dahilan. Dahil sayang, mawalang halaga ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. At ang mas mayayaman ay makapagbili ng kaligtasan. Ito ay gawa ng ating Panginoong Hesus. Maalala nga natin, pagbasahin natin ang Roma chapter 5 verse 8. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y magkasalanan pa. Si Kristo Jesus ay namatay para sa atin. Saan siya namatay? Doon sa cross. So, kung tayo ay maligtas sa pamamagitan ng ating gawa, wala nang kapangyarihan ang kamatayan ni Kristo doon sa cross. Wala na itong value, wala na itong halaga. Kaya ang kaligtasan, ito ay gawa ng ating Panginoong Hesus. Ito ang kanyang pag-ibig, ito ang kanyang awa, ito ang kanyang regalo, ito ang pag-ibig ng Diyos na ibinahandog sa iyo, kaibigan. Gaano ka man kamakasalanan, gaano man tayo karumi, mayroon bang qualify sa atin? Wala. Sa isip pa lang, sa pagpasalita pa lang natin, marami nang nagagawang mga kasalanan tayo. Lumalaban tayo sa kasalanan. So, ang ating gawa ay walang kapangyarihan para sa ating kaligtasan. Pero, sinabi nga, sabi ni James, pag ang iyong pananampalataya ay walang gawa, walang patay rin ito. Sabi ni Santiago, totoo nga, dahil ang ating gawa ay nagpapatunay sa ating kaligtasan. Pero ang sarili nating kabutihan, sarili nating gawa, wala itong magagawa, no? Wala itong kapangyarihan, no? Wala itong magagawa sa atin. Mga kaibigan, naalala ba natin ang istorya, sa totoong istorya sa Reformasyon? Noong 16th century, may isang German na pari na gumawa ng kanyang thesis, isang teologo, kung saan itong tao na ito na si Martin Luther ay isang German na pari na kung saan nagbahagi siya ng kanyang 91 thesis. Noon, hindi ipabasa ang salita ng Diyos. Walang translation. Tinatago ito. Ito ay parang ayaw na mahawakan. Wala ding translation. Hindi rin maintindihan. So, nung nagawa ni Martin Luther ang kanyang thesis, nakita niya, na-discover niya ang grasya ng Diyos. Nakita niya ito. At noon kasi, ang Romano Katoliko, ito ay hindi paninira kung hindi ito ay nasa history at katotohanan. Mabasa natin ito, mga kaibigan. Kahit i-google pa natin o kahit tingnan pa natin ito. So ito ay isang history na ang simula ng tinatawag nating reformasyon o Protestantism. Kaya yung may mga nagpo-protest, mga protestante, ayan ay mga nanggagaling, no? Dati sa Romano Katoliko, dito si Martin Luther. Nung nakita ni Martin Luther ng isang babaeng balo, no, widow, napakahirap niya, may anak siya,
gusto siyang bumili nung ticket para sa kaligtasan dahil yun yung pamaraan dati upang may tayo ang basilica sa Vatican. Mga kaibigan, doon nasaktan si Martin Luther. Nakita niya ang isang babae na wala bumili ng ticket para siya ay maligtas at makapasok sa langit kahit wala ng kinain ng kanyang anak. Doon nakita natin na nasaktan at doon din nabasa, dito rin nabasa ni Martin Luther na ang kaligtasan ay bahagi ito ng grasya ng Diyos. Hindi mo ito mabibili. Wala itong bayad dahil binayaran na ito ni Kristo doon sa cross. Kaya walang sino mang makabili ng kaligtasan dahil ito ay handog at biyaya ng Diyos. Kahit pastor ka pa, kahit pare ka pa, kahit obispo ka pa, kahit bilyonaryo ka pa, kahit nandyan man sa iyo lahat ang kayamanan, kung wala ang grasya sa Diyos, wala ang kamatayan ni Kristo doon sa cross upang mabayaran ang ating kaligtasan, ang ating kasalanan. Kaya siya binuhos ni Kristo ang kanyang dugo doon sa cross. Kaya sinabi niya, natapos na. Dahil ang kaligtasan ay ito ang kanyang awa, ito ang kanyang regalo, ito ang kanyang biyaya. Dahil sa grasya ng Diyos, natanggap mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating pagsisi sa ating kasalanan, sa pagtanggap natin sa Kanya, nababago tayo. Nababago ikaw. Mababago ka kahit gaano ka makasalanan. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Kanyang kapangyarihan. Walang imposible sa Kanyang kaligtasan. Walang imposible sa Kanyang pagmamahal. Kaya nasulat ni Martin Luther, nung nalaman na ito, sabi niya, sumulat siya na ito ay sinatawag na sola fide, na ang kaligtasan sa iyong pananampalataya at grasya. Sabi din niya, sola scriptura, na ang kaligtasan ay sumagitan lamang ng ating pananampalataya, sola scriptura. Pangalawa, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay isang ultimatum sa gabayan ng espiritual nating buhay na kung saan tayo ay makahanap ng kalinga salita ng Diyos dito sa Biblia at hindi ang simbahan. Kaya isa din sa nilabanan ni Martin Luther ay yung tinatawag na korupsyon sa simbahan at tradisyon sa simbahan at anumang mga tradisyon, na ang kaligtasan ay hindi bunga ng iyong gawa, pagsunod ng mga tradisyon at maraming bagay na kung saan nangyayari ito sa simbahan. Mga kaibigan, kaya maraming mga tao nag-away-away dahil sa pangalan ng simbahan. Maraming mga tao na nag-away-away dahil sa gusto nila, ito yung tama, ito yung kapangyarihan. Walang ibang tama at makaligtas sa atin kung hindi ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ako, hindi sinuman. Kaya gaano man tayo nahihirapan, ano mang kabigat yung ating mga dinadaan sa buhay, sabi mo makasalanan ka, mahal ka na ating Panginoong Hesus, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Sa kanyang grasya at awa, nagkakaroon tayo ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Nagkakaroon ka ng bagong buhay sa ating pagbabasa, salita ng Diyos, sa ating pakikinig, salita ng Diyos. Kaya ang kaligtasan ito ay gawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross. Pangalawa, ang kaligtasan ay hindi sa magitan ng gawa upang walang sinumang magmalaki, no? So walang sinumang magsasabi, ito ay aking gawa. Yes, nabili ko ang kaligtasang ito, no? So nabili ko, hindi sa magitan ng gawa upang walang sinumang makapagmalaki, no? So
Kaya ang tao puno ng garbo, puno tayo ng pride. Kaya ayaw ng Diyos yung pride na yan, yung garbo na yan. Kaya huwag nating i-celebrate yan dahil kakasakit. Kaya sabi ng Diyos, ibababa ang mga nagmamataas. So, tayo'y makasalanan. Tayo'y lugmok sa kasalanan. Kaya tayo sumagitan ng grasya ng Panginoon at awa niya, kanyang pag-ibig, tayo'y niligtas doon sa cross, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating gawa ay bunga ng ating kaligtasan. Nang tayo'y binago ng Diyos, nang tayo'y niligtas ng Diyos, kaya patuloy tayong gumagawa ng mga bagay ng kabutihan dahil ito'y bunga ng banal na Espiritu na naninirahan na sa puso mo. Nandyan na yung bunga ng Holy Spirit sa pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo. Binigyan ka ng kabutihan, binigyan ka ng mabuting gawa, dahil hindi sa magitan sa iyo, dahil kung tayo, wala. Puro mali ang magawa natin, puro paghuhukom yung nagagawa natin, puro mga masasamang bagay ang nasa atin, pumapasok sa ating isipan. Kagaya dati nung ako'y wala pang koneksyon, hindi pa tinanggap si Kristo, hindi ko pa natanggap ang biyaya ng kaligtasan natin Panginoon Kristo. Iba ang aking pag-iisip. Takot akong mamatay. Hindi ko alam kung ano yung tama o mali. Walang direksyon ang aking buhay. Pero nung nakita ako ni Kristo, natanggap ko siya at natanggap ko ang biyaya ng kanyang kaligtasan sa aking pagsisisi, pagkilala sa kanya, napatawad ako sa aking kasalanan at unti-unti akong binago. No? So, hindi man sinasabi perfecto ako ngayon, pero sa mamagitan ng banal na Espiritu na nilagay niya sa puso at isipan ko at sa buhay natin, sa bawat isang nanampalataya, nakasunod na ating Panginoon Kristo na ikaw ay naging anak ng Diyos, kakaroon ka niyan ng bagong buhay, ikaw ay bagong nilalang dahil grasya yan ng Diyos, dahil biyaya yan ng ating Diyos. At sa huli, mga kaibigan, nating ibahagi, ang kaligtasan, ito ay pahayag, regalo ng Diyos para sa iyo. Personally, gaano ka man ka makasalanan. Kaya dito pinakita ni Apostol Pablo, pinapaalala niya sa mga taga-Efeso, niligtas kayo. Dati, puno kayo ng kasamaan, puno kayo ng kasalanan. Marahil sinasabi mo, Pastor Rod, wala akong karapatan dahil ako'y mamamatay tao, dahil ako'y magnanakaw, dahil ako'y lasinggiro, dahil ako'y isang makasalanan. Gagawa ako ng matinding kasalanan. Ako ay namumuhay sa aking kalaswaan sa lahat ng mga nagawa ko. Tinawag ka ng Panginoon. Yung grasya na binahagi niya sa iyo, yung ginawa niya doon sa krus ay para rin yan sa iyo. Para din yan sa iyo na makalaya ka. Makalaya ka dyan sa pagiging addict doon sa anumang bagay na sumisira sa buhay mo. Paglaya at pagpapatawad sa iyo, pagtabo ng iyong kasalanan. Gaano man yung kalaki yung kasalanan na yan, na nakimkim o nadala mo, mas malaki yung grasya ng Diyos na nagpapatawad sa iyo. Dahil ganun nga talaga, pag hindi natin nakikita ang grasya ng ating Panginoong Hesus, hindi natin natagpuan si Kristo sa buhay natin, wala tayong direksyon eh. Akala natin yun ay tama. Akala natin ay yun na pala. Pero hindi pala. Hindi pala yun tama. Hindi pala yun sakto. Yung tama pala, yung makilala natin si Kristo, mabago yung buhay natin, masunod natin yung kalooban ng Diyos. Kahit dumadaan tayo sa paghihirap, dumadaan tayo sa anumang bagay na nakakalungkot sa atin, pero nung lumapit tayo sa Panginoon, nung sinuko natin ang ating buhay, doon tayo step by step, no? Nakaroon ng pagbabago. So, mula nung tinanggap ko si Kristo, 18 years old ako, napaka-late ko pa noon. Tuloy-tuloy, hindi man ako perfecto, may maraming bagay na nilalabanan natin, pero yung grasya ng Panginoon, bumabalik, no? Nagre-restored sa buhay natin. Kaya,
huwag kang matakot na bumalik sa Panginoon. Isuko mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus. Tumawag nga siya, halik kayo, kayong mga nabibigatan, dahil papahingahin ko kayo. Ikaw ay magkaroon ng kaligtasan sa magitan ng iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa iyong pagtanggap sa Kanya, pagsuko sa iyong kasalanan, pag-alis sa kapangyarihan ng kasalanan, kapangyarihan ni Satanas na siya sumisira sa buhay mo, sumisira sa buhay natin. Isuko natin ang ating buhay sa Panginoon at tanggapin natin ang biyaya niya para sa atin. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Manalangin tayo. Dakila ka, O Diyos, salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pagliligtas. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Gabayan niyo kami, sinuko namin ang aming buhay sa iyo. Naniwala kami sa iyo, Panginoong Hesus, nga ikaw ang Diyos, ikaw ang nakapagligtas sa buhay ko, sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa. Sino man nakapagpakinig ngayon, Panginoon, na saan man sila, anumang sitwasyon ng kanilang buhay, hipuin po sila, Panginoon, na sila makatanggap ng iyong kaligtasan, ng iyong pag-iingat at iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, sa iyong grasya at pagmamahal. Ito aking dalangin, magpuri sa pangalan ni Jesus, tagapagligtas at sa banal na Espiritu, Diyos naming Ama na nagmahal sa amin. Amen.